Actually, ang pattern nila, ang pattern nila, every time may gumagamit sila ng isang individual, dalawa. Kung mapapansin mo, ang nagsasabay ngayon, si Greco Bellica at saka si Bondoc. Ngayon pumapasok naman si Defensor. Lagi may tag team pagtira. Nagpapahinga sila. Noong nakaraan, si Atty. Glenchong at saka si Atty. Si Sugar Daddy. Ganun yung sistema nila. Hindi kumagat sila sa vlogger. Ngayon, tinitignan naman nila yung credibility ng gagawin ang paninira ng iba. Pansinin mo, wala na hindi na ubra. Kahit anong gawin nila, hindi na ubra. Lalo na ngayon, yung mga kaso nila, unti-unti na nauungkat. Nakaasalang sila ngayon sa ombudsman. Kap, itong pag-travel ni Pulong, no, sa 17 countries, no? Yes. Sa tingin mo, ito ba yung pagtatakda ng unti-unting pagtakas niya sa mga kasong kakaharapin niya? Napakalaking posibilidad. Kasi malamang, dyan sa 17 countries na yan, nagtatry siyang kumuha ng asylum. Yun lang naman yun. At saka yung maring naglalagay ng pondo kung ano man yung perang dapat. Yes nga po, no, Kap, no, ang palagi ko dyan, no, yung mga nakuha niyang pera regarding sa illegal na paraan, ay dyan niya sa mga bansang yan ang nilagak, no. So, sinesafety lang niya kung paano niya ito makukuha sa tamang panahon kung saan mag-a-asylum siya o sa takas siya para siguradong meron siyang perang gagamitin. Ganoon na nga yun. Kasi dito, mag-uumpisa na yung AMLAC, titrace na sila, pati nga yung joint account ng mag-ama, titingnan na. Kasi dati, pinasisinungalingan nila yung sinabi ni Sentry. Ngayon talagang nakikita na, may money trail lang lumalabas. Especially, Kap, no, itong si Ramil Madriaga, no. Madriaga, no. So nagsalita na siya sa bilyonaryo, no. So doon pa lang malaman natin na totoo yung sinasabi ni Sentry na meron ngang pera si Sara na galing sa illegal drugs. So may pondo nga siya nakukuha sa Pogo, no. Yung lifter na pinaglagyan ng droga. Illegal drugs. Anong masasabi niyo po doon, sir, sa naging pahig ni Madriaga? Napanood niyo? Kung nakikita ko naman nagtutugma yung sinabi ni Sentry. Kasi si Madriaga, wala namang contact sa labas yan. Kundi dito lang sa pamilya Duterte. So yung pagkantang niya yun, ibig sabihin, sino makaka-influensya sa kanya? Walang iba kundi sarili niya. Kasi siya nakakaalam. Kailangan niya na ligtasan yung bagay na dapat niya ligtasan. Kung sino ang punot dulo, kung sino ang pinuno nung nagaganap na At sa tingin niya, mas safe siya na sabihin ang nalalaman niya sa panahon ng Marcos administration dahil alam niya, no, na mabait ang ating mahal na Pangulong Marcos. Sabi nga ng Pangulo, we never deal with criminal people. Hindi kami nakikipag-negotiate. Kung gusto mo talagang tumistigo ka. Doon mo makukuha, katulad ng Diskaya, hingi ng pabor, pero hindi nila magawang umamin kung sino. O bakit pagbibigyan ng presidente? Yung sinasabi nilang weak president, nararamdaman na nila lumagupit na sa kanila yung latay. Yung ginagawa, simple lang ating Pangulo. Yes. So, ibig sabihin, ito sa nakikita ko lang kasi din, kung ganito rin ang paniniwala niyo, sir. Kasi sa akin lang, lahat ng mga nakakasuhan ngayon, makikita nyo, both side sa naging kaalyado ng mga Duterte. Kaya ngayon, ang kailangan ng Pangulo, katuwang ng taong bayan, para labanin ito kasi nag-iisa lang yung Pangulo natin, matitindi ang kalaban ng Pangulo. Ano po masasabi ko yun, sir? Nag-umpisa naman yan yung paninira doon sa mga talagang kaalyado ng presidente. Pinahihinga nila yung nasa paligid. Kaya ni dating Speaker Martin Romualdez, ni Ombudsman Remulla. Kung mapapansin mo, mas inunan nila yung mga kaso noon. Pero wala silang mapatunayan. Wala silbing paninira nila kasi yung mga tao hindi na naniniwala ng gano'n na lang. Kailangan magbigay ka ng resibo. Yes. Yun lang sinasabi ko every time na nagpo-post ko. Nasaan na resibo? Kung kayo nababaon na kayo dahil lumalabas ang resibo nyo, nasaan na? Gumanti naman kayo ng katotohanan. Diba? Hindi puro kasinabi. Yes. Kasi pahayag nila, puro media lang, Yes, sa sarili nilang vlog, sarili. Halos na nga wala nang pumapato sa kanila. Makikita ko yung mga survey. Sino mas gusto nyo na sino magaling na Pangulo? Sila lang nagsa-survey. Lalagay nila heart si Digong, tapos emoticon si PBBM. Makikita mo lamang sila dahil sila nagsimula sila lang yun. Ako hindi na ako nagko-comment doon, hindi na ako nagla-like. Saka pag inopen mo yung nagla-like kay Inday, puro mga trolls, Yes. puro walang ibang pangalan na sa ibang bansa. At saka, no, meron na tayo narinig ngayon na itong SMNI nangangarap ng mga BBM vloggers para bumaliktad, para sumapi sa ila, pero wala silang makuha. Bakit hindi na ba nila pagkakatiwalaan ang kanilang mga DDS vlogger? Ganito yan ang pag-analyze ko dyan. Hindi nila makukuha yung mga BBM vloggers kasi sanay yan ng hindi bayad. Yes. Yung binabayaran nila, puro abono na sila, walang nailalabas na tama. Exactly. Ang tao sino makapakinggan, hindi yung katotohanan. Kaya ganun. Dito na tayo magbayad sa kalaban, i-recruit natin. Hindi mangyayari.